Hello YouTube! It's me again, Luis Daniel Vlogs at ngayon may reaction tayong isang nakakagimbal na naman na balita. Ano ito? Ay nako, ayan na naman, sinasabi na nga ba natin. Katatapos lang nung nangyari na trahedya sa school, meron na naman panibagong iskandalo sa school. At mas malala ito ha, sinadya. Isang minor de edad, dalawa yata to. Dalawang minor de edad, nag-usap sa messenger at talagang nagplano sa pagpatay. At tinotoo talaga, pinatay ng dalawang estudyante ang tatlong mga estudyante. At ayun, mga kaklase nila. At ito ay may connection nga daw sa bullying. At ang nakakagulat dito, paano nakagkabaril ang mga minor de edad na yun? At base sa ating pag-research, galing daw ang baril sa lolo niyang security guard. Nay, nako, or police ba naman? Ay. So, panoorin na natin to. Tatlong estudyante na sawi at 13 ang sugatan o nadamay. Grabe, sobrang dami. At, so, simulan na natin to. Ang mga mag-aaral, guro at Walang mga magulang hiya sa na nangyaring yan. pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Batay sa pinakahuling ulat, 3 ang nasawi habang 13 iba pa ang nasugatan sa insidente. Meron tayong 3 confirmed na casualties. Grabe. 2 ang babae at saka isa ang lalaki. Pagkatapos meron tayong Ano nang nangyayari ngayon sa mundo, sa Pilipinas? So, grabe. Parang bago lang nangyari to, no? Parang bago lang ako nakarinig ng ganitong balita na nagbarilan sa loob ng eskwelahan. So, parang wala nang takot sila. Dahil ba ito sa batas na hindi pwedeng makulong ang 18 below? 17 below pala. 13 wounded who are now in the hospitals being treated. Iba-ibang grade level po kasi sir ang Parang sa US lang nangyayari to, di ba? Yung barilan sa school ngayon. Dito na rin sa Pilipinas nangyayari. mga victims. Mayroong grade 9 and grade Paano nakalusot sa security yan? Security ng school may dalang baril. So, maluwag. 10. I think Grabe. ibang classroom po ito. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at mga rescuer Takbuhan sila. upang maisugod sa ospital ang mga sugatan at masiguro ang kaligtasan ng iba pang mga mag-aaral at Ay, guro nako. sa paaralan. Nasa kustodiya na rin ng mga otoridad Ayun yung ng suspect. edad na sospek na pinaniniwala ang sangkot sa Ayun yung pamamaril. suspect. As of now, ongoing investigation po and yung ating investigators are preparing na po. Kasi as of now, yung isang Grabe. arrested na suspect is CICL. So, I don't have the idea yet kung yung isa is CICL din. Pero if so, we will Wala sa ayos ang ganito. Grabe. At talagang brutal ang pag-iisip ng batang ito. Bakit kaya sa tingin niyo mga kaibigan? I-comment nyo rito sa baba sa comment section kung bakit naging ganito na ang pag-iisip nitong suspect na ito. Dahil ba ito sa online games na napapanood o sa mga movies na ginagaya na? No? follow po the protocol on the handling of children in conflict with the law na mga offenders. Kasi iba naman po yung management sa kanila. So, as to the documents na i-prepare, yun, it will follow din po sa CICL na process. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Education Region 8 na nagpaabot ng malalim na pag-aalala at pakikiramay sa mga biktima ng insidente. Grabe. Ayon sa DepEd, agad silang nakipag-ugnayan sa Philippine National Wala Police, sa ayos, School no? Division Office ng Tacloban City at mga kinaukulang opisyal ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani. Ayon naman sa Information Officer ng DepEd Tacloban City, may kasunduan na sila
para sa police visibility sa mga paaralan sa lungsod Dapat lang. bago nangyari ang insidente. Informasyon, binigyang diin din ng So, DepEd. tignan natin yung yung meron naging conversation daw sila. No? Matindi to. Check Hindi natin. sabay pumasok ang dalawa. ang mga baril at bala. Si anyos na gunman na si alias Nash dumating sa eskwelahan alas 7:30 ng umaga. Tingnan mo, mananakot lang daw sana ang dalawang minor de edad na suspect, pero di napigil magpaputok ng baril. Di rin nila nakita ang target. My goodness. Ibig sabihin, aksidente pa yung nangyari. Bakit? Paano ba naman? Bakit nagkaroon ng baril yan? Dumalo pa siya ng flag ceremony at saka dumiretso sa CR at Walas. doon naglagi. Ayun, Alas 8 ng umaga naman, dumating ang 15 anyos na si alias Rod at doon na sila nagkita ni Nash sa CR. Bandang Nakadamay pa sila ng maraming sibilyan, maraming estudyante. Anong kawalang-yaan ito ng estudyanteng to? So, dapat dito talaga makulong ito at hindi pakawalan ito ng batas, no? alas 9 ng umaga, lumabas Kaya sila ang problema mo, may nagpoprotekta sa ganitong mga minor de edad. Hindi pa ba nila alam ang kanilang mga ginagawa? At syempre, alam na nila to. Highs. At syempre, kailangan maaksyonan to. Kailangan gumawa agad ng batas na pababain ng criminal liability ng isang bata. So, dapat ka mga 10 years old, gawin ng yun, batas na pwede na makulong. Bakit? Pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen at hindi lang yan. Sapagkat ginagawang ginagawang advantage ng mga sindikato na ginagawa ang bata na pananggalang o ginagawang sa paggawa ng krimen o ganun. at Nako. nag-ikot sa eskwelahan. Una raw nilang pinuntahan ang posibleng target nila pero nang hindi makita, nag-umpisa na silang magpaputok ng baril. Grabe. Nagkalat ang mga Parang demonyo ang pag-iisip, no? Grabe. Nice. basyo ng bala sa Ayan ang school baril, ang dami. grounds at sa pasilyo ng mga Daming silid-aralan. bala. Kita rin pati ang mga wala ng lamang magazine ng baril na ginamit Grabe talagang ang daming sa magazine. baril ng dalawang estudyante. Ganito kalawak ang eskwelahan kaya ganito kalawak din ang dapat bantayan sa campus. Ang dalawang minor de edad na suspect, Ayun, dalawang Ayun yung video. ang pinaputukan. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang, nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung Wala 14 stick. years old. Tarantadong targeted estudyante. daw di umano itong dalawa. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dolo na Nice. classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok. Nasa loob ng kanilang backpack at sling bag ang dalang baril at mga magazine na hindi na inspeksyon ng gwardya. Dalawang baril, dalawang magazine. Ang isa kasi sa mga suspect, miyembro umano ng Boy Scout at minsan ay Ay. nagboboluntaryong magbantay sa gate ng eskwelahan. Grabe. Kagulo na yung mga Miyembro ng Boy Scout. estudyante matapos magsimula yung pamamaril. Iniwan na nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bag, pati mga sapatos at mga cellphone doon sa kanilang mga classroom nung sila'y magtakbuhan Check palabas. natin dito. Natatakot. Saan naging security guard ang lolo niya. Ang Ayan, doon niya nakuha yung baril niya. Sa may laundry. Wala na po siyang hawak na baril noon. Sa initial Grabe, no? forensic investigation, Kakilakilabot ang kanyang ginawa. isang beses lang pinaputok ang caliber 38 revolver na hawak ni alias Rod. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu kung saan naging security guard ang lolo niya. Ang nakapatay at nakasugat sa mga biktima ay mula sa 9mm na baril. Naku, bata pa Hawak ng mas nakababatang suspect na nakuha niya sa tsahing pulis. Nasa Paano niya nakuha yan? Kapabayaan din nung tiyahin niyang pulis yun. Hay nako. restricted custody na ng PNP ang tsahing pulis na may rangong police staff sergeant at isang abogado. Yari Sa ka. mga unang pahayag ng tsahing pulis, inamin niyang minsan na isama ang pamangkin sa firing range at Naisama sa firing naturuang range. bumaril. Naiwan daw niya sa bahay ang baril.
Magsasagawa ng sariling investigasyon ng National Police Commission o NAPOLCOM para sa posibleng administrative liability nito. Kabilang naman sa tinitingnan ng pulisya ay ang posibilidad na may nang udyok at planado ang ginawa Grabe, planado talaga. ng mga minor de edad. As early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong ano. Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang initial na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata. May usapan pa nga daw tong dalawang estudyante na yung sa conversation nila, nag-uusap daw sila na kung paano sasagawa yung pagbaril. Grabe. Baka ito ay may So, hahanapin natin yun. Abangan nyo yung part 2 nito. Hahanapin natin yung chat conversation ng dalawang suspect na estudyante. pangyayari. Kabilang sa mga iimbestigahan, ang Grabe. nakababahala umanong nilalaman ng mga social media Ayan, oh. ng mga sangkot. May nakakabahalang laman ng mga Gaya social ng media mga larawan ng mga accounts. personalidad na sangkot sa mga shooting sa Amerika. Grabe. Ang suot ng mga damit ay pareho sa suot ng isa sa mga sangkot sa shooting incident sa Tacloban. Aba, oo nga, oh. So, malinaw na malinaw dito na iniidolo pala nila ang shooter sa USA, sa Amerika, na isang estudyante rin na malademonyo. Hay nako. Grabe. At parehas pa sila ng suot na damit. Ibig sabihin, iniidolo talaga niya yung shooter na yon. Dapat itong batang ito ay kulang sa guidance ng magulang at kaya nagawa ito. Bakit? Hindi nabantayan ng maigi. At alin pa, kulang din sa aruga. Diba? Hais. Titingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online Grabe. exploitations. So, kung may mga groomer para Baka nga meron yan. kung ano ang nag-influence siya, aside sa sinasabing ito ay Bullying. bullying. Pinag-aralan natin kasi yung tendency na nagkaroon ng nihilistic violence extremism. Kita niya ang tindi ng tromang pinagdaanan ng mga estudyante at mga kawani ng eskwelahan. So yan, DepEd binisita ang Yun yung mga tinatawag na biktima. trauma, which is also very real. Kikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng likes? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo, tayo, hindi kami eksperto dito pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to Yes. teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's Ay, their nako. job. So yan, kailangan disiplinahin talaga na mabuti. Sigurado itong batang ito ay hindi lang man na iintindi ng mga magulang niya at hindi napapalo. Hais. So at hanggang dyan lamang ating reaction video sa na ito. Isang nakakagimbal, nakakalungkot at nakakatakot na balita ito. Talagang nakakapanibago. Dahil bago lang nangyari ito sa Pilipinas at hindi namang pangkaraniwan na minor de edad pa talaga ang gagawa ng krimen. Oh my goodness. So abangan yung part 2 nito. Let's go! Bye-bye mga guys. Like, share, and subscribe to my video for more videos and update. See you in my next video. Bye!